MP2, yan ang favorite nila eh. Oo. Sige, pag-isipan nating maigi. Yun. Ako, Oh. may galit to sa likod. Hindi. Hello! Hello mga ka-RT and welcome sa isa na namang video dito sa ating Wealth RT channel. And ayan, nagkaroon tayo ng oras na mag-record dahil meron kaming ginawa ni Renzi. Despite our very busy schedule. Oh my gosh. So anong pag-uusapan natin today? Ayan, dahil isa sa mga pinakamainit, no? At hottest na tanong natin is saan ba magandang mag-invest para sa retirement? Yes, oo. Kasi lagi naman nating ina-advise na dapat you invest for your retirement as early as you can. Yes, that's right, no? And ayun lang sa mga nag-iisip na pwedeng SSS, ganyan. MP2, yan ang favorite nila eh. Oo. Sige, pag-isipan nating maigi. Yun. Ako, Oh. may galit to sa likod. Hindi. Ako, ang una kong sagot, kapag tinatanong ako, Sir, saan ba maganda mag-invest para sa retirement? Ang tanong ko is, kailan ka ba magre-retire? Ay, tama yun. Pareho din ang sagot ko. Tama. Lalo na pag-message lang sa Facebook. Oh. Siyempre, hindi mo alam kung ilang taon yung kausap mo, di ba? Oo, baka mamaya 55 na yan. Oo. 50, 35, baka hindi mo alam. Yes. So, very important na pag nagbabasa sila or nanonood ng financial advice, malaking factor is yung investment horizon. Oo, meaning kung gaano pa katagal mo kakailanganin yung pera na inisip mong i-invest. Kasi maraming advice on where to invest for retirement di ba? Oo, totoo. Pero mga video, mga vlog, ganyan. Yes. Pero ang assumption dyan kasi is matagal pa yung retirement. Oo, at karamihan ng mga nakikita ninyo medyo nasa 30s pa. Yes. Mga ganyan. Parang 30 yung benchmark pag investment advice. Yes, no? mga edad namin, ganun. So, kaya tayo ngayon, yun din yung ating benchmark. So yung ating investment advice for retirement ngayon, this is applicable sa mga 30s hanggang anong limit? Mga hanggang 45 pwede pa. Mga ganon, 30, 45. Pwede ba yan? Or younger. Oo. Pero pag you're older than 45, pag mga ganito na lang, mga 15, 10 years na lang before retirement, medyo mag-iiba yung sagot natin. Kasi again, medyo maikli na lang yung pinag-uusapan natin na time horizon. Which is pwede nating gawan ng separate video. Pwede. Where to invest for your retirement if you're about to retire. For soon to be retirees. Pwede. Okay. Sige. So saan ba maganda mag-invest to build your retirement fund? Assuming that you are 45 years old or younger. Right now. 2023. Date stop. Yes. Well, since ang horizon natin, since ang horizon is matagal-tagal pa, ang assumption 60 magre-retire. Totoo. Assumption 60 magre-retire, no? Ano yan? Stock market. Stock market. Stock market. Individual stocks. Whether individual stocks or through equity funds na mutual fund or UITF, basta stock market exposure. And of course, hindi rin natin inaalis na hindi lang local stock market, pwede ka ring international or global stock market. Ayun. Kasi matagal pa So, kumbaga, kahit isa-dalawang taong recession, okay pa yan. Ang i-advise ko lang sa mga ka-RT natin, kung mag-i-invest sila sa mga individual stocks, dapat yung mga stable, yung mga stable na companies na, hindi yung mga speculative na bagong company. Chinuchupet, ganyan, yung mga pan-trade, wag yung mga ganun. So, yung mga nasa member ng index na mga companies. Yes, tama yun. Kasi gusto mo yung pera mo is lumaki, no? Lumago. You're not in it really for the income, yung gains mo na nagtitrade, but
more of talagang like literally planting a seed na lumalaki lang talaga yung So, yung mga over time. stable companies na maganda ang growth potential. Yes, oo. Pwede rin naman pwede ka rin mag-trade ng mga second liner, third liner, pero siguro just limit lang to your, a small part of your portfolio. Oo. Pero kung ayaw na nilang mag-analyze, mag-aral pa ng mga ganyan, mag-check ng mga company reports, mag-mutual fund na lang sila Oo. or UITF na Yes. equity fund. Parang tulad ko, I'm a very, very, very busy person. Oo. Ay my gosh. Ayun, so, syempre, board meeting sa ganito, investment committee sa ganyan, talk sa ganito, talk sa ganyan, kausap ng kliyente. So, parang ako talaga personally, I've really been very transparent on this one. Hindi na talaga ako nagtitrade kasi wala na ako oras. In between meetings, I drive. So, ang tumigil ako sa gitna ng Skyway para lang mag-trade, di ba? Or sabihin ko habang nasa-seminar ako, ay, teka lang po, mag-trade ako, Oo. no? Kasi hahabulin ko to. So, Na-hit na yung target price mo. although may mga mechanism naman na ganun, pero syempre, di ba? I mean, sabihin na lang natin parang ina-outsource ko yung trading to fund The fund managers, managers. like Kaya, mutual funds. So, sila mutual na yung funds. bahala mag-trade, mag-research, what to buy, when, if to sell. Yun na yun, outsource na yun. Habang ako, ayan, gumagawa tayo ng video. Ayan. Ako, personally, real estate. Real estate. Oo, real estate. Kasi, like for example, may nabili akong lupa banda dyan sa south, no? Malaking discount, nabili ko lang ng 7.5 per square meters, no? During that time, 11,000 ang market price per square. Siguro mga around 8-9 years ago, ngayon nasa 22,000 per square meter na siya. Oh, okay. Di ba? Lote pa lang yun. Tapos, sa labas kasi niya, yun, may mall na, may call center na, may hospital, may school, may church. So, dinidevelop. So, parang kinumpit ko nga yung growth rate niya mula nung nag-umpisa hanggang ngayon. Parang pag pre-check ko, by the time that I retire at age 60, it would be more than enough para to fund my retirement kapag binenta ko siya. Or, pwede mo siyang i-develop into a rental property para Pwede rin. meron kang income pag-retire mo, hindi ka lang yung pension. Yes. Hindi ka lang sa pension naka-depend, no? Yes, that's also another option. Develop the real estate and yes, tama yon na meron kang income during retirement. Yes. So, stock market, real estate, ano pa? Dahil nag-livestream tayo nito lang, Oo. pwede din mga alternative assets. Mga alternative assets Yan, tulad ng art. and Ano pa ba? jewelry. Pala, jewelry. Hello. Hi, Billy. Mag-guest na ulit, ha? Oo. Yes, kasi nakita lang natin recently, no? And nako, hanapin niyo mga ka-RK yung ating live stream, no? About investing in art and jewelry na, nako, maganda rin pala na mag-invest sa kanila. Kasi, lalo na sa art, kapag nakita mo na up and coming yung artist, tapos mukhang pasikat, maganda yung work, then nako, talagang akit ng value yan. At hindi siya volatile. Yung price niya parang stock market na akit pa ba? Pero kailangan meron silang interest doon kasi Yes. yun yung magbibigay sa iyo ng edge para malaman kung ano yung mga valuable pieces Oo. na maganda yung appreciation potential or upside niya. Oo, Yun. that's right. Ano pa ba? Maraming nag-i-invest sa MP2 pagdating sa retirement. What can you say about that? Okay. Pag kasi nag-i-invest ka for retirement, meron yung assumption dyan, alam mo na yung amount na pinag-iipunan mo. Okay. Tapos, syempre, meron ka dyang set budget per month, di ba? Na tinatabi, no? O per year. Halimbawa, sama mo na yung mga bonus. Ngayon, ang tanong lang dyan is, you have to compute backwards. Yung tinatabi mo ba per month or per year versus dun sa target amount mo, ilang percent ang dapat na return ng investment mo. And that for me is the clincher. Ngayon, halimbawa, kung ang average, kung wari, kailangan mo ng 6 to 7% per year, no? Para lumaki Oo. yung investment mo to your target amount, then pasok sa MP2. Okay. Yun. Pero halimbawa, medyo kaunti lang yung natatabi mo. Oo. Or halimbawa, a combination as well as malaki yung iniipon mong pera kasi inflation adjusted, gusto mo na retirement fund.
Then, pag kinumpute, at yun ang ginagawa namin sa WebArchy na computein, no, kung magkano kailangang itabi, pagka-compute, kailangan mo pala ng 10%. Ako or lang even more. MP2 doon. Kulang ang MP2. So, kumbaga, parang nag-invest ka ngunit kulang. Oo. So, MP2 would not cut it. Kulang siya kasi kailangan mo ng 10%. MP2 7 lang. So, maghanap ko ngayon ng 10%. Oo. Nakaka-tempt mag-invest sa MP2 for retirement kasi nakikita nila yung reports na every year may 6 to 7% na dividend, no? Hindi kasi immediate na nakikita na kunwari sa stock market over the long term. Mga around 10% or more ang appreciation ng compounded growth rate niya. Oo. Kaya yes, that's right. So, may tendency talaga na makakaungos ka sa MP2. But okay pa rin naman ng MP2 lalo na for mga medium-term goals. Yes. Basta tatapat sa maturity ha kasi ang MP2 maturity yan 5 years. Yes. Okay? So dapat hindi mo kailangan yan within 4 years kasi kahit sumuka ka ng dugo sa harap ng pag-ibig para makuha yung pera mo, hindi pa matured, wala kang magagawa. Yes. Oo. May naisip ako. Ano? Memorial lot. Memorial lot. Okay. Hindi ba part ng estate planning? Hindi. Hindi kasi pwede kasi ibenta. Hindi kasi yung in-laws ko, recently lang, binenta nila yung memorial lot nila. Parang nabili lang nila ng mga 80 o 100,000 dati. Of course, after so many years, no? So, subcategory ng real estate. Memorial lot. Memorial lot. Pwede rin yun. Or columbarium. I don't know lang sa columbarium, but memorial lot. Kasi land So, di ba mas cars ang land. Yun, pwede rin yun, memorial land. Check nyo rin yun na mag-invest. Kasi pag niliquidate nyo yan, ako may pera, mag-invest din ako. Talaga? Ganda siya. Yun. So, siguro ang last na tip ko is to invest in a business. Akala ko yourself. Dapat hindi tumitigil yon, tsaka hindi lang pang retirement. Ako parang maganda mag-invest ka rin sa isang business, either put up your own or a franchise business. Hindi naman kailangang malaki kagad kasi ang nakikita ko dyan, pag nag-retire ka, ang source ng cash flow mo ay pension. Kung meron kang real estate rental, that's good. But a lot of retirees, they put up their own business kasi nga kailangan ng cash flow. So, as early as now, kahit na hindi parang full-time, aral-aral ka na rin paano ba magnegosyo, benta-benta ka. You get your feet wet na. Oo. Para by the time na you retire, and minsan merong windfall yan or yung malaki na retirement pay, hindi ka from zero magsisimula in starting a business. Meron ka ng basic knowledge, di ba? Kabisado mo na. Oo. Tsaka, in a way, alam mo na yung steps. No? Kung nag-start ka ngayon ng small business lang, so at least familiar ka na sa ano ba yung mga administrative task of putting up a business. Marunong ka ng basic inventory, basic accounting for business. Such that kahit na hindi siya mag-flourish ngayon, okay lang yon kasi may lessons ka pa rin natutunan. Nag-invest ka sa knowledge, nag-invest ka sa sarili mo. By the time that you reach retirement age, pwede mong balikan na sige, subukan ko ulit mag-business para pagdating ng yun nga, when you finally retire, meron kang cash flow pa rin from a business. I was thinking, para, kunwari, you start early, like 30s ka ngayon, mid-30s, at least you have 25 years, di ba? 30 years to fail. I mean, para, kasi, if you fail, mag-learn from experience. Yes, kasi kunwari, age 30 ka, di ba? You fail for like, 3 years. O di, parang session lang yan, di ba? May 27 years ka pang makakabawi. Versus, retiree ka na, 55, doon ka pa lang mag-business. Diba? So at least, medyo steep yung learning curve na noon. So at least medyo mahaba-haba yung oras mo na mag-recover from your failure. Okay? Less space for error pag 55 years old, tapos doon ka pala mag-aaral paano mag-negosyo. Tama naman, tama. Yes, I like that. Business. Yeah. May dadagdag ka pa? Parang yun lang. Oo. So, mga ka-Arky, yun yung ating tips, no? If you want to invest to build your retirement fund or for your retirement, ang una-una is stock market. Yes. Either individual stocks or funds. Kasama rin ang local, saka offshore funds, huwag kalimutan. Pangalawa is real estate. Yes. Na may subcategory na memorial lots. Yes, that's right. Tapos pwede yung mga
alternative assets. Yes. Like Paintings, painting, art, or in art, jewelry. jewelry, mga works of art. Yeah. Yan. Tapos, also, tingnan natin yung mga going into entrepreneurship. Yes. Investing in a business. Oo, para maagang matuto at maagang gain the benefits of being an entrepreneur. Yun. Lang. Alright, so I hope marami kayo natutunan dito sa Yes. ating video. Mga Arky. Pasensya na sa mga may extra noise. Mm. Nakalimutan natin magdala ng microphone. Back na lang yung video. Oo. And of course, if you like this video, please give it a thumbs up and share it to your friends. And remember to subscribe sa ating Wealth Arky YouTube channel. Yes. Alright. Yun lang po. Hanggang sa muli. Alright, Paalam.